Dinepensahan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa paliwanag ni Gatchalian sa DZRH, matagal na nilang pinag-aaralan ang pagkakaroon ng ayuda para sa mga near poor o ang mga low-income individuals. Sa totoo lang, noon pa man, bago pa man nagkaroon ng budget hearings, pinag-aaralan na ng departamento na magkaroon ng ayuda para doon sa tinatawag nating near poor or yung mga minimum wage earners. Kasi alam naman natin na minsan kumikita ka nga, hindi ka classified na poor dahil minimum wage lang yung yung sweldo mo. Yung isang shock lang, yung tawag natin yung hindi mo inaasahang pangyayari, biglang nagkaroon ng sakit sa pamilya, grabing pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung kinikita mong kakaunti, hindi mo na rin mapagkakasya kaagad para sa pamilya mo. So, kung hindi ka nga poor ngayon, baka biglang bumaba ka ulit at maging poor ka. Samantala, nilinaw naman ng kalihim na hindi nila ito isinama sa kanilang budget proposal para sa 2024 General Appropriations Act. Sabi ni Gatchalian, si dating DSWD Secretary at ngayon Congressman Erwin Tulfo mismo ang nagsulong nito sa mababang kapulungan. Aminin ko rin na nung nagpasa kami ng budget proposal, dumating ako sa departamento, nagpasubmit na kami ng proposal namin. Wala pa talaga doon yan. Kaya nga, nung natapos yung bicameral conference na approve yung GAA, yung General Appropriations Act, na nandun yun, aminin ko rin sa inyo na laking tuwa namin kasi ibig sabihin, yung gusto namin sana i-propose, nalagay na. So, happy kami kasi, una, hindi na kami magpropose. Pangalawa, nakita rin ng Kongreso ng mababang kapulungan yung value nitong programa na to. Sabi nga ni former Secretary Erwin Tulfo na ngayon na congressista, binulong rin niya doon. Siya pala ang nag-push doon kasi alam nga niya na pag nasa loob ka ng departamento, itong usapin na to is something na gusto talaga ng mga bureaucrats o ng mga long-timers sa loob ng departamento. Una nang kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang paglitaw ng nasabing programa sa aprobadong GAA at iniugnay pa ito sa usapin ng charter change. Ipinakita naman ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na pirmado rin mismo ni Senator Marcos ang pondo para sa nasabing programa. Bagay na inalmahan ng senadora dahil electronic signature lamang ang nasa dokumento at nanindigang hindi ito napag-usapan sa bicameral conference. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.